Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Amen. Kalisa, kumibo ka naman. Pasok mo siya. Ipasok mo yung mic mo sa iyong ano. Ayan. Naninibago. Yan, sige. Bati ka muna. Walang Ay, sound. Baka hindi naka-on. O, bati uli. Amen. Ayan. Good morning, Jesus. Good morning po, mga kapatid. May sound na ba si Sister Lisa, meron mga na. kapatid? Ayan, magandang umaga po mga kapatid sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo at panibagong araw na naman ang binigay sa atin ng Diyos. At espesyal ang araw na ito
Kasi meron tayong mga kasama na mga manggagawa. Thank you, Lord. Brother June. Ayan. Hallelujah. O, dahil kasama natin ngayon, hingan po muna natin si Brother June ng pambungad na panalangin. Amen. Thank you ha? po. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Lahat ng papuri ay para sa iyo lamang. Salamat po sa pagkakataon na kami ay maluwalhating nakarating sa lugar na ito. Salamat po sa pag-iingat ninyo sa lahat naming mga kapatiran. At ito pong aming ginagawang ito ay alam namin na ikaw ang papupurihan. Talagang kamangha-mangha ang ginagawa mo sa aming community. Na dahil dito ay patuloy naming napapalaganap ang iyong banal na salita. Salamat po Panginoon at amin dalangin na sa tuwi-tuwi na ay nandyan ang inyong gabay. Kasama namin ang banal na Espiritu. At ang mga taong ginagamit mo sa ganitong gawain ay patuloy na ikaw ang gagabay. Ang aming mga kapatiran sa lahat ng dako ng daigdig, ko po ang mag-iingat at kayo rin po ang magbibigay na lalo ang makilala ng lubusan. Salamat po, maraming salamat po sa lahat ng aming mga gagawin. At laging nandyan ang patnubay para ang mga salitang ibababa mo ay aming maunawaan. Salamat po sa mga taong patuloy mong ginagamit para maging matagumpay ang ganitong gawain. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Ngayon naman po para sa ating awitin, meron tayong mga bagong set. New sets of singers. Babati muna sila sa mga kanya-kanyang gawain doon, Sister Lisa sa San Pablo at si Brother June sa mga kapatiran. O Sister Lisa, babatiin mo naman lahat sa San Pablo, Nagcarlan, Los Baños. Amen. Yan. Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga Tagalus Baños, Calamba at saka sa Kalawan. Ganon din po Lord sa taga San Pablo, Candelaria, hanggang Candelaria lang. Thank you Lord Dolores. po. Wala na tayo. Wala na Dolores. Okay. Ayan. Brother June, yung mga angkan natin doon. Si Sister Lenny. Yung aking pamilya na patuloy at laging sumusubaybay sa napakalaganap na programang ito ay binabati ko. At ang nami-miss ko na yung aking mga gawa at mga kasama sa Pangasinan at Baguio. batiin niyo, Brother June. Nako. Kasi alam naman natin na doon ako Naka-assign. ng abutin. Oo. Andyan, Pero- batiin niyo po sila. Laging nakikinig. Oo nga, yung mga barera, naku, alam ko yung mga sa San Fabian. Ilan Yes. yung ating mga prayer meetings diyan. Kaya alam namin na patuloy na kayo ay sa kabila ng ganito ay patuloy na nakakapakinig ng banal na salita. Salamat po Panginoon. At itong aming mga kapatiran sa Baguio, Yes. sa La Union, Yes. ang mga Tabora. Kaya patuloy po tayo na sumubaybay sa ating live streaming. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Ngayon naman po sa ating new sets of worshiper, pakinggan po natin ang ating mga kapatid. Amen. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa ating Panginoon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Lumalakas, sumisigla sa lahat ng panahon. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos. Masaya akong naglilingkod sa Diyos.
masayang naglilingkod sa Panginoon, kaya masaya rin ang kanilang pag-awit kay Lord. Pansamantala lamang yung ating mga kapatid na galing sa San Pablo ay glory to God at sila'y nakapunta rito. Amen. Hallelujah. Okay. Mga kapatid, as promised po, tayo po ay magkakaroon ng magkakaroon tayo ng bagong series para sa ating VOTD. Kung nung nakaraan po, ang ating pong VOTD ay 7 things that the Lord hates and cannot tolerate, ngayon naman po, ang susunod na series natin ay 8 people that the Lord blessed. So, ika-counter natin yung negative. Ngayon naman, doon tayo sa blessing. At ating pong verse of the day ay makikita natin sa Matthew chapter 5, sa verses 3 hanggang 11. Baka 11 yan. 11. Oo. So, basahin ko po mga kapatid, ha? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you, and say all kinds of evil against you, falsely for my sake. Ayon, ang ating series na bago sa Matthew 5. So, ito pong mga word na beatitude, itong yung binasa po natin, mga kapatid, ay ang mga beatitude. Ang beatitude po, ang ibig sabihin nito ay state of supreme happiness or blessedness. Grabe to, no? Supreme, hindi lang basta happiness, hindi lang basta blessedness, kung hindi supreme. Ha? Pagka sinabi mong supreme, bang supreme? Pinakamataas? Oo, pero yung yan highest ranking, extraordinary. Maganda kasi hindi lang ordinary. Marami kasing mga pagpapala na ordinary lang eh. Lahat meron. Pero itong sinasabi rito, extreme, mga kapatid, na happiness and blessedness. Extraordinary. Ito pong beatitudes na nakikita natin sa Matthew 5 na to, ay collection of statements ng Diyos na pinapakita po sa atin kung papaano tayo maging blessed or happy in this life and on the next life. Di ba? Ang galing. Hindi lamang siya para dito sa buhay dito, kung hindi, it goes beyond our life here on earth. Pati sa life natin, sa next life natin, ay kasama yung mga pangako rito. At tinatawag rin po itong ito po ay ibinigay ng Diyos sa Sermon on the Mount. Yan, makikita nyo yan. Ito pong beatitudes na to are not words of advices, mga kapatid. Hindi lang po ito mga advice sa atin. These are the words of life. Ulitin ko ha, hindi po ito words of advice. Ito po ay words of life. Meant for all believers at all times and in all places. Kaya napakagandang pag-aralan. Si Thomas Watson, tinawag po niya itong mga beatitudes na to ng sacred paradoxes in our Savior's sermon. Pag sinabi mong paradoxes, Pastor, ano nga ba yung paradox? Mga statement na nagko-contradict, no? May contradiction. Pero totoo. Oo. They contradict in terms. So, ito yung tawag po sa kanila ay sacred paradoxes. Kasi, tignan ninyo, how can poverty make you rich? Di ba? Sabi dito, paano mo kinoconnect ang mourning
sa joy. Di ba? Parang kakaiba. Kabaligtaran kung tutuusin. Parang Paradox. Oo, yun ang ibig sabihin po ng paradox, di ba? How can misery, pain, and persecution result in gladness? Pero yun yung matututunan natin dito. Kaya nga po, paradox ang sabi. So, isa po rin sa mga valuable lessons sa Beatitude is how the world's way cannot be, hindi siya pwedeng ihalin tulad sa kingdom of God, of how the kingdom of God works. Kasi magkaiba. At dito po natin yan matututunan. Kasi sa mundo, ang sabi nila, blessed are the powerful and the proud or the loud. Pero sabi rito ni Lord, blessed are the meek and the humble. So magkaiba at ipapakita po sa atin dito yung pagkakaiba ng kingdom living at saka yung earthly living. Kasi sa mundo, kung saan-saan po natin hinahanap yung ating happiness. Pero dito natin matatagpuan sa Matthew 5. Kaya nga yung true happiness, hindi mo makikita kahit saan. Because no one can fill that void in your heart na intended for spiritual things and for the Lord only. At matututunan din po natin yan dito. Kasi parang na-use tayo to operating sa pamamaraan ng mundo. Pero dito sa Matthew 5 na to, tuturuan po tayo ng Diyos on how to operate sa Kanyang kingdom. Kaya nga itong Sermon on the Mount na to, mga kapatid, kingdom living po ito. So, sa umagang ito, matututunan na po natin kaagad kung ano yung unang, the first of the series na pag-aaralan natin. At ito po ibibigay sa atin ni Pastor Alex. Ay, maraming salamat, Sister Ria. Thank you, Lord. Mga kapatid, again, magandang umaga sa inyong lahat, sa buong Comfy family at lahat ng mga kapatiran natin sa ibang dako ng daigdig. Hindi lang ako nag-hope. I know for a fact that we are blessed. Ang ibig sabihin kasi yung blessed sa Greek na ginamit dito doon sa blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang pagkakagamit dito, kung kayo mayroong pangalang ganito, matuwa kayo. At kung kayo naman magkakaroon ng mga anak, pwede niyong ipangalan nito, Makarios. Ayan. So yan ang ibig sabihin ng blessed na binabanggit ni Sister Ria na supreme happiness. Ang blessed na tao o Makarios ay spiritual joy and satisfaction that last regardless of condition, that carries us through pain, sorrow, loss, and grief. Okay. Doon pa lamang sa kahulugan ng pagiging blessed na tao sa kingdom of God here on earth, it is possible na ito hindi lamang mga words of advice, but this should be the life of every Christian. At napakagandang maunawaan ang tunay na meaning o kahulugan. Kasi dito pa lamang sa unang Beatitudes na sinabing, blessed are the poor in spirit, hindi ito material poverty. O yan let us be clear about that. Kasi isang phrase yung poor in spirit, hindi yung pinagpala ang mga mahihirap. Hindi. Poor in spirit. So ano ngayon ang ibig sabihin ng poor in spirit? Kasi mahalaga. So una, naintindihan na natin yung ibig sabihin ng blessed, Makarios. Ito'y spiritual joy na independent of chances and changes in life. Whether katulad nga ng mga kalagayan ng mga Kristiyano, nakakapagpasalamat, nagiging may ngiti pa rin sa kanilang mga puso, bagamat merong iba't ibang condition na nararanasan. If you are in that kind of situation, ang sabi ni Lord, you are blessed.
So alamin na natin itong not material poverty but spiritually poor. What does it mean? Okay? Una, ang ibig sabihin ng poor in spirit is yung ating utter helplessness. Utter helplessness that we are in need of God. At tayo'y dumidepende lamang sa Kanya. O yun. Yun yung unang-unang kahulugan ng poor spirit. Yung salitang acknowledge. Kasi ang mga tao ay hindi napapansin na we are full of ourselves. Hindi na natin kinikilala na kung ano ang lumikha sa atin, ang ating Creator. Siya rin ang may-ari ng langit at lupa. Pero as if kapag ang mga tao nabubuhay dito na para bagang full of self, yung I, me, mine, and myself. Kumbaga, wala na si Lord. Samantalang ang pagiging poor in spirit, yung bang wala kang magagawa kung wala ang ating Panginoon Diyos. It is a humble spirit before God. Ito'y kabaliktaran nga nung 7 things that the Lord hates. Kung doon ay proud, itong pinagpalang tao ay merong kababaang loob. At nauunawaan niya na kung sino siya, anong meron siya, ang kanyang time, talent, and treasure, ay stewards lamang siya. At siya'y laging umaasa sa ating Creator, sa ating Panginoong Hesukristo. So yan ang ibig sabihin ng poor in spirit. Okay. So do you acknowledge that, naalala ko yung yung apo ni Sister Tire, yung nakakagulat naman yung bata na yun. Nakita niya yung James 1:17. Sa murang kaisipan, parang na-memorize niya. Bagamat I believe na siyempre yung kanyang understanding ay hindi pa ganoon. Pero nabibigkas niya at nangungusap sa ating lahat, sa Comfy family, at sa lahat ng mga nakakapakinig na, are you poor in spirit that every good and perfect gift comes from above? Do you acknowledge that? O dahil sa husay, galing, talento mo, so on and so forth, hindi yan yung poor in spirit. And also, to be poor in spirit, ito mga kapatid, to be poor in spirit is for you to know and acknowledge and appreciate that every human being is a real person. Hindi ito tools and objects for gain. If that is your situation, you are not poor in spirit. Kasi bawat isang tao dito sa lupa, meron silang significance and importance to contribute to any given society. Do you believe that? Do you acknowledge that? Do you appreciate your fellow human beings? So, if that is the case, you are poor in spirit, meaning to say, kinikilala mo na ang tao ay tao at siya'y mahalaga sa mata ng Diyos at na-appreciate mo siya no matter ang status, creed, or race. Di ba? There are times na meron ngang hate crime. So, ayaw ni Lord yung hate crime. What is hate crime? Nako, napaka-broad niyan. It is still happening ever since the beginning of time. So, kung ikaw ay nasa kingdom of God, wala ka dun sa hate crime. Kaya lang, there are so many different pictures, manifestation, nakamasked in other means and ways behind the way of living, how you think about other people. If that is the case, you are in the wrong place. So, again, you acknowledge that every human being is a real person, not an object or tools to be manipulated or exploited. But they are as Christians, hindi ko sabing responsibility, but it is our responsibility
And it is a great privilege for all of us na matanggap natin yung, sa atin lang yun yung Ephesians 1:3-6, mga kapatid. Di ba kayo natutuwa na ang pagkakaiba nating mga Kristiyano ay meron tayong heavenly blessings sa Ephesians 1:3-6. Basahin nyo yung mga pagpapalang nakalaan dyan sa lahat ng tumanggap kay Kristo Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, tinalikuran ang anumang uri ng kasalanan at namumuhay ngayon ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo yung blessed, mga kapatid. And it is to be poor in spirit is you have a burden sa people of the world. Pangkalahatan na, ang dami naman nun. Hindi ko na kaya yan, brother. World na. Okay. May burden ka ba dyan sa katabi mo kung wala pa kay Lord? Yun na lang. Kahit na isa lang. At alam mo naman na the kingdom of heaven is yours. Imagine. Kasi, ang pangako, pakibasa mo na lang itong huli. Napakahalaga nitong ating blessings na hindi minsan na-appreciate. Do you appreciate? Appreciate na. Wag depreciation. Kung ang life mo ay puro depreciation, you see the ugliness of the world, you see all the worst in any individual. That is not being poor in spirit. That is not poor in spirit. That is pride. Na full of yourself. Ito, huling blessing na galing sa langit. Imagine. Kasi the kingdom of heaven is ours. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Imagine you will receive the blessings of heaven here on earth, and you will enjoy and appreciate. But there are times na you are a Christian, but you don't see. Your eyes is blinded by the things of this world, which is not supposed to be. So huli na lang, mga kapatid. Ephesians 1:3-6. Tingnan niyo yung pagpapala dito, mga kapatid. Ito yung pagkaka-bless natin. Don't forget. Kaya lang, minsan hindi nga naiintindihan Sige. Ephesians chapter 1, verses 3-6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the Beloved. Amen. Ponder on this, meditate on this, study it, discern it, and receive it. Just imagine, sa pagkarami-raming tao dito sa lupa, tayong mga Kristiyano ang napili ni Lord, tayo ang adopted sons and daughters, tayo ang binigyan ng communicable attribute niya to be holy, at tayo ang kanyang apple of His eyes. Just imagine all those things. Ang problema, hindi ako against sa mga bagay na material dito sa lupa, provided na hindi ito ang primary reason mo for living. Kasi if you seek the things that belongs to this world, meron tong limitado at ito ay temporal. But what we're talking about is the heavenly blessings that was bestowed to all of us undeserved. And we should enjoy the blessings of the earth, not to mag-away-away, magkamkaman, maging greedy, that will destroy the earth. We are supposed to be the stewards that is entrusted to all of us as humans. Special favor sa lahat ng mga Kristiyano na pinili niya. And it is our responsibility to have burden on what is happening in this world and what is happening in the people around us. Bring them to Christ. And that is being humbly serving the Lord. In Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Speaking na lang, sa'yo na to, Beb. Speaking about being blessing,
meron tayong magandang magaganap ngayong Oktubre. Ano yan? Ayan na. Sabi mo naman, salamat, Pastor. Thank you, Lord, Pastor Alex. Okay. Salamat sa Diyos. Okay, yan po yung ating unang beatitude. Oo, beatitude. Mapalad ang taong walang inaasahan kung hindi ang Diyos lamang. Ganda pala sa Tagalog niyan. Okay. Thank you, Lord. At wala naman pong umaasa sa Diyos na nabibigo. Amen. Kapag ang pagtitiwala natin ay sa Kanya lamang, ay wala naman pong nabibigo kay Lord. Kaya, glory to God. At sa araw po na ito, sige, nabanggit na ni Pastor yung ating announcement. Yun na muna yung ating sasabihin. 39th year anniversary na natin. Yay! It's Friday. Ano ba yan? Thursday pa lang. Thursday pa lang pala. Okay. Ngayon pong last week of October, ito po ay anniversary natin. 39th year anniversary natin. Yoo-hoo! Ayan. Ito po'y malaking selebrasyon. Hindi po porke pandemic ay walang celebration. Meron. The more that we have to celebrate. Yes. Kasi alam niyo po, ang lahat ng nangyayari sa ating kapaligiran ay ang Diyos ang nagtatakda. Kaya maski po itong pandemic na ito ay si Lord ang nagtakda nito. Kung yung anniversary natin, tumapat ng pandemic, it doesn't matter. Kasi we can celebrate anywhere. Kaya ngayon pong October, starting October 26 hanggang 31, ang atin pong celebration for our 39th year anniversary ay isang buong linggong celebration. 1 week celebration. Opo. Yoo-hoo! Kaya ang mangyayari po dyan, every day ay merong isang area tayo Or areas na pinagsama-sama na magbibigay sa atin ng kanilang mga pasasalamat dahil naka 39 years na po ang ating community. ang ating theme, Ang ating pong theme ay the great and glorious attributes, names, and titles of the Lord. Amen. Kaya abangan nyo po yan mga kapatid, ha? At ang mangyayari po sa ating na yan, bawat area po ay magpiprepare ng kanilang mga love offering kay Lord. Meron po tayong mga area na mapupuntahan namin para i-record natin yung inyong mga love offering presentations na bilang pasasalamat natin sa Panginoon. At wait for further announcement. At yun pong schedule ng inyong recording kasi hindi ho tayo pwedeng mag-recording ng sabay-sabay. So, bawat area may mga time lang po na i-delegate para doon sa magre-record. Pero, naku, abangan niyo po yan at na maganda, sigurado, anything naman po that we offer to the Lord ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya, abangan niyo po, mga kapatid. Ano? Lahat, kasama tayo dyan. Kung pagka nagsasama-sama tayo taon-taon ay yung mga iba ay nababalitaan na lamang, ngayon, sama-sama, nakikita-kita dahil sa ginawa ni Lord dito sa pandemic na academic na majestic. Hallelujah. Nola, nakuha ko yung iyong rhyme na yan na pandemic is an academic to bring the majesty of God. Hallelujah. Tinalo kita ngayon sa hyper. Hindi ko maano yung kanyang Di pa ako umiinom ng kape niyan. Yung energy niya ngayon, Kasi hindi ko nakainom. Muntik na ako uminom ng may nakasubo dito. Hindi ko mahigitan ng energy niya ngayon, mga kapatid. Okay. Anniversary, isang linggo Sino ba naman ang hindi ma-excite dyan? It's time for our birthday celebration for today. And happy birthday sa ating mga kapatiran. Kay Sister Luz Lalog, kay Pam na apo ni Ina. Kay Sister Yuna Natalia na apo rin naman ni Sister Ami Hernandez. Kay Brother Jem Flores na anak ni Sister Luby Flores.
Belated happy birthday si Gracia pala, ano? Nag-birthday pala si Gracia. At Sinong si Gracia? Caudilia. Uy. At si MJ Pinson Javier. Okay, mga kapatid, kantahan natin sila ng happy birthday. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Ayan, happy birthday, Happy din kay birthday. Brother Michael Kalingo, na anak naman ni Sister Nora Nora. Kalingo. Amen. Si Brother Michael laging nakikinig sa atin kahit work from home siya. Amen. Thank you, Lord. Enjoy your special day, mga kapatid. Dahil ang sabi po ng Ecclesiastes 11:8, be grateful for every year you live. Kaya be thankful dahil birthday nyo sa araw na ito. And for our memory verse of the week, ito po'y makikita natin sa Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold For those whose walk is blameless. Okay na. Blessed. Wala na yung nandun lang blessed, yun. ha? Oh, blessed pa rin tayo. Okay. Okay. Maganda po, mas madaling maalala kapag ka may tono. Sige nga, bibigyan kita ng milk tea. Meron pa akong konting oras. Sige. Balikan natin ang ating mga... Ay, kala ko yung isa lang. Hindi. Si Brother John na lang matawagin ko. Bigla kang nagulat. Baka ano ko, memory ano? Ano yan? Hindi. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Matthew 4:4. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. John 14:6. And He said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isaiah 26:3. You will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you because he trusts you. Psalm 119:11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee. Mark 5:34. And he said to her, Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction. Ephesians 6:10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Isaiah 55:8. Your thoughts are not my thoughts, neither your ways my ways, says the Lord. 1 Peter 5:7, casting all your cares on Him, for He cares for you. Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. 1 Peter 5:7. Nabanggit ko na pala. Philippians 1:6. I'm confident of... Yun, alam mo yan, Ma'am. Sige, Beb. That He who has begun a good work in me, He shall perform it until the day of Jesus Sumigunda ka? Christ. He shall perform it until the day of Jesus Christ. Thank you, Lord. So mga kapatid, nakailan po kayo? Lagi kong Meron pa rin ako alam inuulit. na isa pang word na may kanta.
The Lord God. Silent chill. Yan po yung VOTD natin, memory verse natin for the week, Psalm 84:11. Amen. Nakakarami na tayo, mga kapatid. Thank you, Lord. Ano naman regalo sa iyo? Wag na daw milk tea, sabi ni Doc, tumataba. Oo nga, bawal Ano na lang? Gulay. Thank you, Lord, mga kapatid. And now po, it's time for our Throwback Thursday. Pero, meron muna po tayong segment. Abangan niyo po yung ating Throwback Thursday, ha? Tandaan po natin, mga kapatid, na ang throwback po natin ngayon ay yung mga events sa ating Old Testament that will remind us, warns us, rebuke us, di ba? Teach us. Teach us. Yan. Yung mga nangyari po doon na marami tayong mga lesson na matututunan. Pero bago po tayo pumunta doon, panoorin po muna natin ang ating new song for the week. Pero mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo, ha, pwede po kayong kumuha ng -1 nung kanta ni Pastor Simple at itong kanta po ni Brother Darwin Datu na awitin niyo po para next week at sa susunod na linggo, instead of ito yung ipapakita namin sa music ministry, yung awitin po ninyo na napili ang ipapakita po natin. Ito po ay song offering nyo na rin po sa Panginoon. Amen. Ayan. Kaya panoorin po natin itong Sing for the Risen King. Amen. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven, Lord. You have conquered on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let
the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymn, worship and praise are true to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymn, worship and praise, worship and praise, worship and praise, risen Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, morning, Jesus. It's Throwback Thursday. Ako po si Sister Venus, aka V. Violet. Ako po si Sister Marivic, aka Magnolia. Ako po si Sister Jennifer, aka Jasmine. Kami And po ang Flower Pop Girls. Good morning. Good morning, Jesus. Thank you, Lord. Maiba lang. Modern po, no? Kala nyo, mga Hebreo, pero Flower Pop Girl po pala. Mali nga yung Flower Pop Sister. Dapat nataranta na kami, no? Ano po? Thank you, Lord. Sige, tayo po manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Muli po, gabayan mo kami at pangunahan. Salamat po sa aming tatalakay na alam po namin, Panginoon, sabi nga po kanina, patuloy kaming tinuturuan, pinapaalalahanan, Panginoon, sa mga naganap ng unang panahon na tunay po na sa panahon namin ngayon, patuloy po makita na patuloy magtiwala at umasa sa iyo. Kung wala ka, Panginoon, sa aming buhay, wala po kaming magagawa. Ito po ay samo at panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. It's Throwback Thursday. Sabi po ng Biblia, yung mga nakasulat po sa aklat na binabasa natin, ito po ay paalala sa atin nung mga nangyari nung unang panahon para maging gabay natin. Inulit ko lang, tinagalog ko lang. Sa Romans 15 verse 4. So, makikita po natin talaga na ngayon po, matutuwa ka, lagi po kaming nagtutrowback. Kasi kasama po yung Christok Tuesday. Nagtutrowback po kami at kami po ay nag-i-enjoy sa pag-aaral po ng history nung unang panahon. At ngayon po, ang babalikan po nating Bible story ay ang victorious conquest of Joshua. Siyempre, kanina sabi nga, mapalad. Blessed na po tayo ngayon. Si Lord kasi, nung una pa niyang ginawa ang tao, ginawa niya ang tao na may pinagpalang buhay. Sabi nga, we know for a fact that God wants His people to live victoriously. And God sets victory from the very start. So, yun yung original plan ni Lord, yung mamuhay tayo na maganda, masaya, victoriously. Kaya nga dito po sa part po namin ng pag-aaral, ang pag-uusapan po natin ay yung victorious conquest ni Joshua. Bago ko po yun ituloy,
si Joshua po kasi, alam naman po natin na he is the successor of Moses. Pero dito po sa Numbers 27:18-23, he was divinely appointed by God na talaga from the very start. Katulad po ng pagkaka-appoint ni Lord sa atin sa panahon natin ngayon. Basahin ko po dito sa Numbers 27:18-23. Balikan po natin yung ating mga Bible sa Numbers 27. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue at ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Siya ay puspos ng espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng saserdoting si Eleazar at ng buong Israel upang malaman nila na itinatalaga mo siyang kahalili. Isalin mo sa kanya ang iyong katapatan upang sundin niya ng lahat. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang kanyang kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Joshua, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipanatong niya rito ang kanyang mga kamay at itinalagang kahalili niya. So si Joshua, bago niya ganapin yung victorious conquest, mula't-mula pa, ay ordained na siya ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po nga nung pagtalaga sa kanya in front publicly. So makikita po natin, mga kapatid, Joshua did not seek a place of leadership, but he was called and trained by God to be a successor of Moses. Tayo pong lahat bilang mga Kristiyano, mga kapatid, we are leaders. We are born leaders, leading people to Christ. Kaya bawat pong salitang naririnig natin sa Good Morning Jesus, ito po ay nag-i-equip sa atin to lead others to Christ. Diba? Katulad nga nung kaninang sinabi, mapalad ang Diyos ang inaasahan, di po ba? Sa family po natin, we are to lead them to Christ. Lalo na yung quarantine, ECQ. Family po kasi yung bumabasa sa Christian life natin. At ang family din po natin, ang ministry na ipinagkatiwala ni Lord sa panahon po natin ngayon. So, we are called and also trained by God para po i-lead ang mga tao patungo sa ating Panginoon. Alam naman natin na katulad nga po dun alam naman natin yung history ni Joshua, na siya po ay itinalaga ng Diyos para dalhin yung mga Israelita doon sa land of Canaan. Si Moises po kasi, ang tungkulin po niya nung panahon na yon, nilid niya ang mga Israelita out of slavery from Egypt. Yun po yung kay Moises. Yung kay Joshua naman po, dinala niya yung mga Israelita papunta sa promised land. So, iba po sila parehong nag-lead para iligtas, para magkaroon ng magandang buhay yung mga Israelita. Alam niya yung hirap ng slavery of Egypt. Kasi nakamulatan po niya yon. And he served with Moses nung panahon ng 40 years na kanilang paglalakbay sa wilderness. At nakita niya, siyempre, kasi siyang successor, pinanood niya si Moises kung paanong sumusunod sa tinig ng ating Panginoon. Dun siya na-train. At sa kanya, he faced the enemy bravely. Sa totoo lang po, matutuwa ka kasi kahit dito nga sa atin talagang tumatapang po tayo pagkaalam po natin kung sino yung kakampi natin. At pag nakita po natin how God works sa mga taong nakikinig at sumusunod sa ating Panginoon. So yung divine appointment ni Lord sa mga lingkod niya, ano po yon? Settled na. Kaya wag po tayong pumayag kapag sinabing, ay hindi ako para dyan. The fact na tinawag ka ng Panginoon, may ipagagawa sa iyo si Lord. Naalala ko po may kwento lang po, dagdag ko lang. Kasi
si Pastor Simple, siguro matagal na po yun. Kagagaling po niya ng prayer meeting, ganyan-ganyan. Tapos, syempre, biyaheng malayo. Meron pong tinawag po sila, punta tayo, samahan mo kami sa Bible service. Ganon, may Bible service. Tapos, alam niyo po, syempre, pagod na siya sa katawang pisikal. Pagod na po kasi malayo galing. Sabi ko, mas maganda na nagba-Bible service kaysa ikaw ang bina-Bible servicean. Diba? Pag may buhay, paggamit po tayo sa ating Panginoon. Kasi, yun ang purpose of living. Na maraming tao ang madala sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, kailangan masigasig tayong katulad ni Joshua sa kanyang tungkulin para dalhin yung mga Israelites sa Kanaan. Dito po may 3 events na pinakita, supernatural events na pinakita sa Numbers 1 hanggang sa Numbers 6 po. Una po, Sister Venus. Thank you, Lord. Yung una pong supernatural event, ito po yung pinakita po yung pagtawid sa Jordan River. Sabi nga po, kanina pa po binabanggit ni Sister Jen, si Joshua po, siya ay pinili, nakapalit ni Moses na mag-lead sa mga Israelita patungo sa Promised Land. Pinakikita po rito mga kapatid, sa Book of Joshua, yung salita pong instruction. Ano ba po ang mga tagubilin? Ang tagubilin, di ba po, ito po ay yung, sabi nga, ito ay command na dapat mong susundin. Sabi niya rito po, sabi po sa verse 1, sa chapter 1, verse 8, tunay po yung kanyang instruction sa lahat ng tao. Hindi lang po ito kay Joshua, sa lahat po ng sumusunod sa ating Panginoon ay napakahalaga na kailangan po ang instruction, pakikinggan mo, mag-o-obey ka, at doon po susunod yung abundant blessing na pangako ng ating Panginoon. Nung sinabi ni Moises na kailangan tumawid doon sa Promised Land, sinabi ng Panginoon, ang kanyang pag-utos, nakita po, di ba, yung pagsunod. Kung titingnan mo po yung Jordan River, mga kapatid, talagang kakaiba po. Hindi basta-basta po mapupuntahan o matatawiran. Subalit, pinakita ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang pagkilos, paggabay sa mga Israelita kay Joshua kung paano nakatawid. Meron po akong book na nabasa. Sabi po doon, yung title po ng book, Holman Christian Standard Bible. Na tunay, napakaganda po. Ang Jordan River daw po, ito po yung flood stage when God commanded Joshua to lead the people para makatawid sa Promised Land. Na meron pong dalang Ark of Covenant. Na ang Ark of Covenant po, ito po yung sabi po, sacred, holy. Wala po, sabi nga po, walang makadidikit. Meron nga po doon binanggit 1.5 kilometer ang distance. Ibig po sabihin mga kapatid, noon pa lamang meron ng social distancing. Di ba po, meron ng social distancing kasi yung pagitan na 1.5 kilometers ang layo nung mga nagdadala, meron kasing tinalaga na magbitbit ng Ark of Covenant pagtawid. Nung nakita pa lamang po ito, yung pagsunod, di ba po, nung nakita po, kung tatanawin mo po, yung Jordan River, sabi nga rito yung Jordan River po, 3 billion cubic feet. Ang dumadaloy po na tubig po doon, sabi, feet flow through the southern Jordan annually with construction of a number of dams of the Jordan north of the sea and of Galilee and all the rivers to feed, sabi to feed the Jordan rivers, that volume of waters has been reduced 3 million cubic feet 1 year. Pinakikita po rito kung sa ating pong pananaw, mga kapatid, pag nakita mo pa lang ang Jordan River, o yung doon nga po, di ba, yung Pasig River pa lang nga, pag tiningnan mo, parang paano ka makakatawid? Ang instruction, tatawid ka para makamit mo yung promise na, di ba? Walang tulay. Tingnan niyo po
kung ating titingnan, yung Pasig River parang maliit pa, di ba po? Di lalo na po din ngayon yung Cagayan River, mas malaki kaysa sa Pasig River. Subalit, pinakita ng Diyos yung kanyang kamanghamanghang, miraculous na ginawa ng Diyos, pagsama niya sa mga Israelita, kay Joshua, yung paggamit pa lamang ng tungkod na hinipo yung tubig sa gilid, biglang nag-provide ng dry path, dry land, kung paano natuyo, kaya nakatawid yung mga Israelita at saka si Joshua, kung paano po yung instruction po na yon na pagsunod sa pagtawid, na nandoon po yung, sabi nga dala-dala yung Ark of Covenant, na walang makakalapit, walang makakahipo, dahil alam naman po natin yung Ark of Covenant, ito ay banal. At doon nga, di ba doon din po nakalagay yung tungkod ni Moises na ginagamit. Kung ating pong iisipin, sabi nga po doon sa aking nabasa, kahit po yung mga theological na nag-aaral, hindi po halos maisip kung paano magpo-provide si Lord. Ito po yung human kaisipan natin. Talagang hindi natin kayang abutin. Hindi kayang arukin ang sariling kaisipan natin kung paano gagawa si Lord ng paraan. Subalit sa kanilang pagsunod, nakita natin yung guidance at wisdom ni Lord na kung paano sila i-guide dahil nag-obey sila sa instruction. The same po ngayon sa buhay natin mga kapatid. Di ba? Pag may instruction sa atin, kailangan gusto mong masunod. Subalit, minsan di natin nasusunod agad. Pero, sabi rito, pag ikaw nag-obey sa instruction, masaya buti. Yung nag-utos, yung nagbigay sa'yo ng instruction, at ikaw na sumunod sa instruction, pagpapala, pareho nakakamit at parehong masaya. Pinakikita rito ng ating Panginoon, yung buhay po natin noon. Sabi nga, yung buhay natin noon po, kung meron man, sabi nga, yung buhay natin noon, alisin na natin to at palitan natin. Sabi nga, ilagay natin yung buhay, na bagong buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Iyon po yung kahalagahan ng pagtawid po, pinakita yung yung guidance ni Lord, protection ni Lord sa pagsunod ng mga Israelita na kasama si Joshua. Kaya po rito, pinakikita po ng ating Panginoon sa lahat ng tao na sumusunod, hindi lamang po sa mga taong mga nauna, na katulad ni Moises, ni Joshua, kahit po sa Genesis pa lang, Deuteronomy, Numbers, pinakikita na po ang kahalagahan na lagi pong sinasabi niya rito ang instruction niya lagi, huwag kalilimutan ang aral. Sabi, be strong and courageous. Palagian, ilang beses ba po itong sinasabi rito sa talata ni Joshua? Paulit-ulit, walang sawa. Bakit paulit-ulit? Pinapaalalahanan tayo bilang isang mga tao. Minsan, nakakalimot tayo sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung minsan, nandun pa rin yung pagrareklamo, nandun pa rin yung lagi ka nagko-complain, pero pinapaalala palagian ni Lord na sabi nga ganyan, alalahanin mo, dili-dilihin mo yung salita ng Diyos. Maging matapang ka, maging masigasig ka sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya po rito, pinakikita po ng ating Panginoon, yung sabi ko nga pa ulit-ulit na kahalagahan ng instruction na ibinigay ng ating Panginoon. Sabi po rito sa verse 8, sabi nga, be strong and courageous, sabi diba, ito ay command o instruction, must not depart from your mouth. You recite it, meditate it, study it day and night, so then you will prosper and succeed in whatever you go. Kung saan ka man pumunta, kasama natin si Lord, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya kalilimutan ang lahat ng bagay na ating ginagawa sa ating Panginoon, maging maliit na bagay. Lahat po ito ay nakatala, nakasulat sa, sabi nga sa aklat ng buhay na hindi pwedeng kalimutan. Kundi ito po ay pinapaalala sa atin na napakasarap po ang buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. As God guided the Israelites in the promised land, He instructed them very carefully. So, natuto po sila Joshua na talagang makinig sa instruction ng ating Panginoon at bawat detalye ay kanila pong sinusunod. And thus, God guided the Israelites as they continue to trust in Him. Imagine niyo po na ipinakita po yung sinasabi niya na
sa kaisipan ng tao talagang imposible, pero sa Panginoon posible. Imagine niyo po yung sinabi doon na dagat siya, ilog siya, tubig siya, pero nung iniapak nung mga priest yung kanilang paa, naging dry siya instantly. So, ang makakagawa lang po nun ay ang supernatural power ng ating Panginoon. Kaya, pag nakita mo yung miracle na yon, nung oras na yun, kasi sila eyewitness sila ng miracle ng Diyos eh. Tayo, yung miracle sa buhay natin ngayon, yun ang nagde-drive sa atin to continue in our personal relationship sa ating Panginoon. Kaya nga, laging natitest yung faith natin sa ating Panginoon. Sila noon kasi kailangan ipakita muna ng Diyos na makapangyarihan siya. Tayo ngayon, basehan po natin yung pag-aaral natin ng Word of God at yung history po nila noon. So, doon makikita po natin kung paanong supernaturally nag-intervene si Lord para makita ng mga mata nila na totoo ang Diyos na nag-ahon sa kanila from slavery of Egypt, na dadalhin sila sa promised land. Yung pangalawa po namang supernatural event dito ay matatagpuan po natin sa Joshua, yung pong, basahin ko po sa ating lahat. Teka lang po, nawala. Yan, yung pong, eto natutuwa din po ko dito, yung pangalawa, sa Joshua 5:13-15. Si Joshua at ang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Minsan, napadako si Joshua sa Jericho nang biglang pakita sa kanya ang isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan siya ni Joshua at tinanong, "Ikaw ba ay isa sa aming kawal o isang kaaway?" "Hindi," sagot ng lalaki. "Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh." Nagpatira pa si Joshua at siya'y sinamba. Wika niya, "Ano po ang ipinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin?" Sumagot ang pinuno ng hukbo ni Yahweh, "Alisin mo ang iyong mga panyapak sapagkat lupang banal ang iyong tinutuntungan." At ginawa nga ni Josue ang inuutos sa kanya. Ang pangalawang supernatural event po dito mga kapatid, ay yung makakita ka ng anghel. Di ba? Magpakita sa iyo. At hindi basta anghel. Siya po yung captain of the Lord of Hosts. Sino po ba to? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kayo po ba nagkaroon na ng personal encounter sa ating Panginoong Jesus? Dito po si Joshua, nakita niya. Kaya nung sinabing, "Hindi, ako ang pinuno ng hukbo." Kaya bigla siyang nagpatira pa. So, isang supernatural event sa buhay ni Joshua noon na nagaganap din po sa atin ngayon. Yung encounter po natin sa ating Panginoong Jesus, yun po yung magdadala sa atin into worship and humility. Kaya kung makikita niyo po, ang sabi nga niya doon sa verse, alisin mo, nung sinabing siya yung hukbo, agad nagpatira pa at sinamba ni Joshua. Tapos nagtanong siya, ano po ang pinag-uutos ni Yahweh sa kanyang alipin. So makikita po natin dito yung supernatural event na talagang, kasi siguro kung tayo, baka tumakbo na tayo. Dito nga nagtatakutan Di ba? Merong mga ate, merong kuya, tapos yun makakita ka ng angel. So, talagang si Lord ang kumilos para magpakilala siya nung unang panahon pa lang. Ang natutuwa po ako dito, nung sinabi ng Lord of Hosts na alisin mo ang iyong mga panyapak sapagkat sa lupang banal ang iyong tinutuntungan. Put off your shoes. Sa mga Bible scholars, ang ibig po sabihin kasi ng put off your shoes, yung sarili mong kaisipan, sarili mong karunungan, sariling diskarte, sariling gawa. So, ang ipinakita po dito, kasi syempre as human,
nag-iisip din po naman si Joshua, Lord, paano ko ba ito ililid? Ganyan-ganyan, di ba? Meron tayong mga ganong kaisipan. Anong gagawin ko? Ganyan-ganyan. Pero ang sabi po, binilinan siya, put off your shoes because you are standing on the holy ground. Alam niyo po, kaming tatlo, natutuwa po kami kay Lord kasi pag pinag-uusapan po namin to, hindi po namin napapag-usapan tong Joshua. Naiiba po kami ng kwento. Kaya kaninang madaling araw, kagabi nga, libro, basta simula po, kami pong lahat dito mga kapatid, pag binigyan po kami ng assignment ni Pastor Alex, nagbubukas na po talaga kami ng mga Bible, nakikipagkwentuhan kami. Talagang nag-aaral po kami kasi gusto po naming ibahagi yung pong ipinapabahagi ni Lord para manorish po tayong mga nakikinig. So nag-aaral po kami. Alam niyo po, bago po ako bumaba, sabi ko, Lord, I am standing on your holy ground. Alam niyo po yung holy ground na ni-reveal sa akin dito ni Lord, yung Word of God. Di ba, inaaral po natin yung Psalms 119, it is a holy ground. Pagka sinabing ground, matibay na pagtatayuan. So, noong sinabi yun sa kanya, nagkaroon ulit siya ng encouragement. Di ba, kaya nga pagka sinasabing, may word ka ba ngayon? Di ba? Pagka meron kang word na pinanghahawakan, sabi ng Isaiah 55:11, hindi babalik sa kanya na hindi nagaganap ang nilalayo nito sa buhay natin. Kaya kailangan po, we stand on the holy ground. Kaya yung supernatural event na yon, nagdagdag ng courage kay Joshua para po ganapin yung ipinagaganap sa kanya. At ito po yung pangatlong supernatural event. Purihin po ang Panginoon. Di ba amazing? Kung di kayo na-amaze, ewan ko na lang po sa inyo. Pero ako po'y na-amaze sobra-sobra. Sobra-sobra yung sobra-sobrang tubig. So, tutuloy na po tayo sa kasunod nito. Ang una po, tumawid po sila sa Jordan River. Di ba po? Ang susunod po nito, eto na yung panahon na sasakupin na po nila ang Jericho. Ang ginawa po nila ay ni Joshua ay pinatiktikan niya po ang Jericho at pinagpadala siya ng spy. So beforehand, takot na po ang mga taga-Jericho. Ang hari ng Jericho ay takot na po. So ang ginawa nila ay pinasara nila ang gate ng Jericho. So hindi na, lockdown sila, di ba? Pero kung titingnan nyo po, ang Jericho ay city. So, gaano po kalaki ang Jericho? At gaano po kakapal ang wall nito? At nalaman ko po na hindi lamang po pala ito isang wall. Kung iisipin ko, kung nakakatungtong ka sa wall, syempre, imposible naman po na isang hollow blocks lang yon o kaya 3 hollow blocks. Ang pinoprotektahan mo ay isang city. Isang, kumbaga, sikat na city. Pero purihin po ang Panginoon kasi yun ang pinaka-amazing na ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya nga pag hindi ka sumunod, talagang nakakatawa ka na. Kasi kung ang mga hindi Israelita ay natatakot, tapos tayo na sila na taga-Israelite na pinili ng Diyos ay hindi susunod, talagang kawawa pala. Tayong mga Kristiyano na alam natin ang Panginoon at di susunod, napakakawawa po natin. So ang nangyari nga po, nagbigay po ng instruction muli ang Panginoon. Tulad din po, sabi ko nga sa anak ko, ano ba kako anak ang instruction sa Tagalog? Sabi niya, palatuntunan. O di ba? Parang ano yun, parang program. Sabi ko talaga ba? Palatuntunan daw. But anyway, sa pag-pronounce po kasi yon. So ang nangyari po, nagbigay uli siya ng instruction. O lilibo tayo araw-araw ng 1 beses at social distancing, kailangan malayo ang kabanangtipan. Sila ang mauuna. Pangalawa, huwag magsasalita. Yun po yata ang mahirap. At huwag sisigaw habang naglalakad ka sa pagkalaki-laking city ng Jericho. Imagine niyo, gaano kalaki ang city of Jericho? Siguro mas malaki pa siya ilang beses na yung Philippine Arena. Parang kayo na lang kaya ang maglakad, di ba? Pero ang nakakatuwa po dito, ang mga Israelita, hindi sila nagtanong, sumunod lang sila. Ang mahirap, walang magsasalita at walang sisigaw. Abay, ang layo ng lalakarin natin, hindi tayo pwedeng magsalita. Mabavirus po kasi sila, di ba? Pag di sila sumunod. So, mga kapatid,
Ito yung mahirap, pero sa asawa ko hindi mahirap yung hindi magsalita eh. From kompi to laiyak, kaya niyang di magsalita. So, kaya ko rin hindi magsalita. Diba? Pero minsan, kinakausap ko na yung sarili ko. So, diba? So, purihin ang Panginoon kasi dito ko nakita kung gaano ang puso ng mga Israelita na sumunod sa Kanya. Kasi yung layo lang nung kaba ng tipan kailangan sundin mo din. Kaya salamat sa Panginoon. So, araw-araw, iikot sila ng isang beses, kahit isang beses. Pero itong pinakamatindi. Sa ikapitong araw, 7 beses, imaginein mo yun, di ba? Amazing. But anyway, sinunod pa rin po nila. At ang nakakatuwa po, ang nakaka-amaze talaga, nung sinabi na ni Joshua na eto na ang panahon para sumigaw kayo. At sumigaw sila ng sobrang lakas at ang wall of Jericho ay bumagsak. Ang pagbagsak po niya ay walang natirang kalahati. Flat. So, di ba, gaano kakapal, maaaring isang metro ang kapal ng wall of Jericho para bumagsak siya na parang 9/11. Nakita niyo po sa TV ang 9/11, ang building na bumagsak na flat, ganun ang Jericho. So, yun ang daan para magbukas, 'di ba, sa katagumpayan ng mga Israelita. At yun ay God's victory. 'Di ba? Gaya ng sinabi ni Sister Venus, ang sabi niya ay instruction, 'di ba? Nag-instruct si Lord, obedience, sumunod ang mga Israelita, at reward. Tandaan po natin lagi, ang pangako ng Diyos ay may pagpapala. At ito ang unang conquest. Tama po ba? Ang unang conquest ng mga Israelita para sa pangako ng Diyos, ang lupang pangako. Ito ang una nilang labanan para sa pangako ng Diyos. So dito ang unang katuparan, 'di ba? So sobra-sobra yung unang katuparan, parang walang hirap. Halos hindi naman lumaban eh. Naglaban sila, pinatay nila lahat ng tao, pinatay nila lahat ng hayop dahil yun ay alay sa Panginoon. Kaya sa sobrang pagsunod ng Diyos, walang kahirap-hirap na magapi nila ang taga Jericho. Mga kapatid, tandaan po natin, ang Panginoon laging nagbibigay ng instruction, 'di ba? Pero lagi siyang may promise. Ito nga yung divine plan, divine promise ng Panginoon sa mga Israelita, at ito ang umpisa. So, 'di ba? Ano na 'to? Pagpapala, umpisa na 'to na ibinibigay na at tinutupad na ng Panginoon ang kanyang pangako. At pakatandaan po natin na ipinabagsak po ng Panginoon ang mismong pader ng Jericho. Ito ay ang umpisa ng victory ng Israelite. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, pag may pangako sa inyo ang Panginoon, pag may instruction sa inyo ang Panginoon, sundin lang po natin, mag-obey. Kahit po ako, kahit kaming mga manggagawa, minsan parang kumukontra ka eh. Ayaw ko, parang eto na naman, ayaw ko, pero pakatandaan po natin, kung hindi man sa isip mo na tama ang instruction, si Lord pa rin ang gagawa ng way para maging tama ito. Pag lalo na kung ang kinakausap niya ay ang leader natin. So mga kapatid, salamat sa Panginoon kasi ito ay super amazing kung nakatawid sila sa Jordan River. Parang ang hirap nun, parang naglalakad ka nga raw sa aquarium. Ito naman ay yung bumagsak dahil sa sigaw at trompeta ng mga Israelita. So, hindi mo sasabihin si Joshua ang may gawa, kundi ang Panginoon. God's victory. Amen. Amen. No defense is too strong for God. No barrier will keep Him from fulfilling His word. So, sa atin ngayon mga kapatid, ano ba yung mga walls na humahad lang para makuha natin yung promise ni Lord? Tandaan natin, umasa tayo sa instruction ni Lord, pakinggan nating maigi, at sundin natin ang kanyang mga sinasalita. If God calls you to do a work for Him, He will tell you how to do it. Kaya
kailangan talaga may instruction. Kami po dito mga kapatid, kagaya nga po itong lesson na to, natutuwa po kami kay Pastor Alex kasi sinasabi po niya sa amin, eto. And talagang at the end of the day, pagka nakuha po namin yung instruction, nagawa pala natin, pero hindi namin. Ibig sabihin, na-accomplish po talaga. Basta meron kang obedient heart sa ipinag-uutos sa iyo. So, by His word, talagang nagaganap ang nilalayo nito sa buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. And dun po sa pagiging friend ng ating Panginoon, di ba sabi doon kanina sa binasa ko, kalabang ka ba namin o kasama? Those who are friends of God are always on the winning side. Kaya mga kapatid, dito po sa victorious conquest ng ating Panginoon, tandaan natin, si Lord ang magbibigay ng instruction, si Lord ang magpapakita ng supernatural events, si Lord ang magki-carry out ng kanyang divine plan for us. Ang gusto lang niya sa atin ay to serve Him joyfully, obey His word, sabi nga ng Joshua 1:8-9, study the word day and night. At kami po ay aawit. Sabayan niyo po kami mga kapatid. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Nasa iyo ang tunay na daan. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Susunod ako sa iyo, Panginoong Jesus. Ngayon at kailanman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Closing prayer po tayo. Lord, muli maraming pong salamat sa oras na ito na ipinagkaloob nyo. Salamat po, Panginoon, sa mga ipinakita nyo sa amin, ang mga supernatural event. Super duper talaga, Lord, na ginawa nyo na wala kaming ginawa, kundi sumunod lamang sa inyo. Kaya, Panginoon, dalangin po namin na kayo ang laging magpaalala sa amin sa mga nagawa nyo. At dalangin ko, Panginoon, na lagi rin namin kayong sundin pagkat ito ang susi ng aming tagumpay at pagpapala. Salamat po, Ama, sa umagang ito, itong samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. You have conquered death on the cross. You died for us
2 Timothy 2:2.